So, salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin na kailanman ay hindi nagkulang. Amen? So, kung tayo po ay nasa 50% na, ay medyo bilang pa rin po yung mga kapatid natin na dumadalo. So, we hope na ipalot po natin sila na huwag po makalimot sa pagtungo sa bahay-sambahan o sa templo ng Panginoon araw ng linggo. Anyway, meron po tayo doon na sa GC natin o na ating po pinipresent ng ating sarili kapag tayo po yung makadalo sa araw ng linggo. So, salamat po sa Diyos sapagkat ito yung huling buwan ng Hunyo. Ano po? Na ating tinatalakay yung Victorious Christian Life. At ang ating pong pag-usapan o tatalakay sa umagang ito ay patungkol po sa topic na the benefit of failure. Para makaiba po yata, the benefit of failure. Kung meron bang bagay na nakukuha o pakinabang sa mga kabiguan na ating pong pinagdaraanan sa ating buhay. Alam niyo po, kung tatanungin natin ang bawat isa, ito ay masasabi natin, ito yung pinakaayaw na ayaw natin, di ba? Ano ko ng kabiguan, di ba? Di ako mabigo sa lahat ng gamit, gusto ko tagumpay, di ba? At napakaganda namang karanasan niyan sa ating buhay na sa bawat yugto, bawat panahon, bawat gawain natin tayo ay nagtatagumpay. Subalit ang isang katotohanan po ay hindi natin kontrol ang mga pangyayari sa ating buhay. Amin po ba? Hello? At hindi po naman inaalaw ng Diyos sa mga bagay na ito upang tayo ay pahirapan, no? O makadama ng mga kalungkutan. Ito po ay isang bagay na ipinapahintulot ng Diyos para din po sa ating kabubuti. Yung ating pong text ay nasa Romans chapter 8 verse 28. Ito po ay alam na natin at nakita natin dito yung liwanag ng salita ng Diyos upang tayo po ay makaalis doon sa tinatawag na misunderstanding sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Doon po sa Romans chapter 8 verse 28, sabi po tuloy kang English, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sino pong ina-address dito? Tayo pong mga mananampalataya. Amen po? Sabi po ng aklat ng Romans, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. At tayo po ina-address dito bilang mga mananampalataya. No? Kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay tayo po ay nandun sa nasasakop na doon sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil diyan ay naiintindihan po natin o ipinapaunawa sa atin ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. No? Kaya dito makita natin sa ating text ng sabi, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Ang tanong na pumisan dito ang sabi dito, for the good of those who love Him. Alam ng Diyos yung ating ikabubuti, but the question is, do you love the Lord? Amen? And sabi dito, because according to His purpose. Tayo tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. At alam po natin ang layunin ng Diyos. Amen po? Ang layunin ng Diyos ay tayo ay pagpalain. Kaya lang din sa ating topic na benefit of failure, ito nga po ang isang tanong sa ating buhay na maaaring hanggang ngayon ay nagdadalo sa ating isipan na bakit may mga kabiguan kang nangyayari sa ating buhay. No? At bakit nga ba ito'y pinapahintulot ng Diyos sa atin? Dahil ayaw natin mabigo. Di ba? Lalong-lalo na kung meron mong inaasam, diba, sa iyong buhay, meron kang pinapangarap
sa iyong buhay. Pero hindi nagkaroon ng katuparan, masasabi mong ito ay kabiguan sa iyo. Amen po ba? Kasi pinapangarap mo yun, di ba? Ginugusto mo yun. Kaya lang hindi ito napanitulot, anong tawag doon? Di ba? Yun ay nagtuturing na kabiguan sa iyo. Di ba? Pero, kung titignan natin yung layunin ng Diyos kung bakit nagkaganon, ito ay para din naman sa ating ikabubuti. Okay po? Amin po ba? So, ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita sa kabagang ito. Ang Panginoon ay patuloy kong mangusap sa atin. So, paano po natin makikita ito sa ating buhay? Alam niyo, maraming aklat na ayaw natin mabasa na nagbibigay ng inspirasyon sa atin at tayo humahanga, diba? Sa mga aklat na ating nababasa patungkol sa mga buhay ng tao na nagtagumpay at nabigo, pero nakakasurvive. But again, dapat po natin lalong ma-appreciate o lalong mapasalamatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Sapagkat alam natin that the Word of God is inspired. Amin po? Kung meron man mga aklat na tayong inahangaan, pag ito'y ating nabasa, mas lalo po tayo dapat na humanga at lalo po mapapuliran ang Diyos kapag binabasa natin ang kanyang mga salita. Hindi ko po sinasabing punta tayo magbasa ng mga aklat na yun. No? Pero kung tayo nga po yung mahanga doon, mas lalo po natin tingnan at hangaan ang kabutihan ng Diyos, ang layunin ng Diyos, kahit po sa kabila ng mga kabiguan. At dito po makikita natin, isang tao na lingkod ng Diyos, the great prophet of God, which is Moses, but Moses failed to enter to the promised land. He was not allowed, no, na siya ay pumasok doon sa promised land. Listen, pero siya tinaguyang great prophet, di ba? The great prophet of God. Pero siya mismo ay nag-fail na makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Kung iisipin natin ito at pagmumuni-munihin, masasabi mo lang, yun ang kalooban ng Diyos . Dito ba? Kumbaga, natututo natin tanggapin. Amin po? Kung bakit si Moises ay hindi nakapasok sa promised land. Pero dito nakikita rin natin sa katotohanan, bakit nga ba? Okay, doon po sa Numbers chapter 20, beginning verse 1 hanggang 13, no? Numbers 20, beginning verse 1 hanggang 13. Babasahin ko po sa inyo, at kung kayo po may mga Biblia, tingnan po natin ang isang pangyayari ito. It is a very certain event o senaryo kung bakit nga ba hindi nakapasok si Moses sa promised land. No? Bakit siya hindi nakapasok? Una, sabi dito sa verse 1, noong unang buwan, nakarating ang buong sambahayan ng Israel sa ilang ng Zin, at nagkampo sila sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang nakuhang tubig doon. Kaya nagpulong sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tolda ni Yahweh, kasama ng iba naming mga kapatid. Bago pa ninyo kami dinala rito upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa misyonerong ito na wala kahit isang buti na pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada, wala man ng tubig na mainom? Verse 6, nagpunta sina Moses at Aaron sa pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa roon. Naglingning sa kanila ang kalwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaba ng tipan.
Tinipon ni na Moses at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo mga mapaghimagsik. Gusto ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito?" Pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moses ang bato sa pamagitan ng tungkod. Biglang bumukal ang masaganang tubig at nakainom ng ang mga tao, pati ang kanilang mga alagang hayop. Verse 12, ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moses at Aaron, ang sabi niya, "Dahil kulang ang inyong pananalig sa akin na maipakita ko, na maipapakita ko sa mga Israelita na ako'y banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupang ibibigay ko sa kanila." Nangyari ito sa bukal ng Meriba kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at ipinakita niya na siya ay banal. So dito sa senaryong ito, sa pangyayaring ito, makita po natin ang kadahilanan kung bakit hindi nakapasok si Moises doon sa Promised Land. Unang-una, kung makikita natin, nung sila'y naglalakbay doon sa Desert of Sin, meron pong nag-arise na problema. Sa kanilang paglalakbay, siyempre, disyerto, anong number 1 ang wala sa disyerto? Tubig. Pero itong mga Israelita, hindi lang tubig ang kanilang hinahanap. Ang sabi nila rito, nung sila ay nagkaroon na ng tinatawag na pagkauhaw, nagkaroon sila ng tinatawag na pagre-rebelde kay Moises. Tandaan natin, kung ikaw ay magre-rebelde sa likod ng Diyos, ikaw ay nagre-rebelde rin sa kanino? Sa ating Panginoong Diyos. No? Kapag kinalaban mo ang lingkod ng Diyos, kinakalaban mo rin ang Panginoon. Despite na sa kanyang pagkukulang, anumang pagkukulang niya, anumang pagkakamali niya, ay dapat na ang lingkod ng Panginoon ay dito ay maipakita ng mga Israelita na sila po ay nagbibigay ng paggalang kay Moises. Ito yung senaryo. Kasi bakit? Hindi nila nakita na sa pasimula pa lamang kung sila ay palayain ng Diyos mula doon sa Ehipto, for 400 years they were slave of Egypt. Ano pong ginawa ng Diyos? Ginati ang dagat. Pinakain sila ng pagkain karne nagmula sa langit. Hindi nila nakita yon. Dito ang lagi nilang nakikita po, yung mga problema. Di ba? Ang nakikita nila rito, yung mga hindi magandang nangyayari sa kanilang buhay. Despite na ipinararanas sa kanila ng Panginoon yung kanyang kabutihan. But again, dito nakita natin yung kawalan ng pagtitiwala ng mga Israelita. At dito, ay lalo itong nasubok ang paglilingkod ni Moises kanino sa Panginoon. Amen? Kasi hindi lang siya servant ng tao. He is a servant of God. At dito nakita natin may problema si Moises. Nagre-rebelde yung mga tao sa kanya. At hindi na lamang tubig ang hinahanap. Sabi doon sa verse 2, wala silang makuha tubig doon, kaya nagtulong sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng total ni Yahweh, kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa rin kami dinala rito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit mo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyerto nito? Na wala kayo isang butil na pagkain. O isa-isa nila. Ano yun? Igos, ubas, o bunga ng punong granada. Wala man lang putik na mainom. Meron po problema. Amen? Meron pong problema. At itong problema ng mga tao ay hindi man po pwedeng sabihin hindi problema ni Moises. Kasi siya nga ang naglingkod ng Diyos. Inilabas niya ang bansang Israel mula sa kanilang pagkatipid. Pero tignan natin, ito po'y magdulot ng lesson sa atin. Na itong mga Israelita,
Maaaring nasulat ang kanilang kasaysayan dito upang magsilbing aral sa atin. May problema si Moises, ano yun? Nagre-rebelde yung mga tao sa kanya. Hindi lamang tubig ang hinahanap, abay, igos, granada, ano pa, mga bunga ng ubas. Eh, saan kukunin ni Moises yun? Nasa disyerto nga eh. Ito ba? Nasa disyerto nga. Eh, lalo yung tubig. No? So, kumbaga, kayo po kaya, sa ating mga sitwasyon, nasa sitwasyon po kayo? Iba-iba, di po ba? Eh, di ko na dapat alamin. Iba yung ating sitwasyon. But the fact is how to handle the situation, just like this. Si Moses sa kanyang problema, buong, sambahayan ng Israel. Hindi lang isa yung nagreklamo, kundi yung buong sambahayan ng Israel. At itong maganda naman po kay Moises, doon sa verse 7, doon sa verse 6, anong ginawa ni Moises? Nagpunta na Moises at Aaron sa may bituan ng toldang tipanan at nagpatira pa roon. Nagdinig sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Verse 6 to 7, makita natin, may problema. Anong ginawa ni Moises at Aaron? Pumunta sa toldang tipanan, nagpatira pa. Ano yung nagpatira pa? Yung yumukod sa yan ang mukha doon sa lupa at dumadalangin sa Panginoon. Dahil kailangan nila ang tulong ng Diyos. Amin po? Dahil natin sa ating buhay. Sa ngayon, kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Amin po? Sa bawat araw ng ating buhay, kailangan talaga natin ang paggabay at tulong ng Diyos sa ating buhay upang tayo magtagumpay. Dito maganda yung ginawa ni Moises. At ang maganda po dito, dahil siya propeta ng Diyos, kinakaugnay siya ng Diyos at face to face, word by word, naririnig niya yung instruction ng Panginoong Diyos sa kanya. Anong sabi sa kanya doon sa verse 7? Sinabi niya kay Moses, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Malinaw pong instruction. Magsalita ka doon sa bato. Amen po? Very clear instruction. Maraming iba. Kaya na kinakailangan niya isama yung buong bayan para makita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit hindi nila ko? Sige, sabihin, pagsalita mo sa bato, magpalabas ka ng tubig, pagkatapos tawagin yung mga tao at ipakita mo yan, yung tubig lumabas sa bato. At kinakailangan face to face nilang ma-witness yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi ito mga Israelita nga, sad to say, talagang pong stubborn. No? Matigas po ang ulo. Hindi talaga nila nakikita even before yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Basta nagkaroon ng problema, kakulangan sa kanilang pangangailangan, kakulangan sa tubig, nandun yung kanila kung ang tawag yan pagreklamo, pagmumurmur. Diba? Madalas po ba natin gamitin yan? No. Minsan sa maliliit na bagay, dito ba doon tayo nasusukat, no? Bakit ba naman yung ilalagay yung baso dito? Bakit natin iniiwan, di ba? Sabi ko, ilagay isasala yung gripo Kasi pag hindi isinara yung gripo, puno ng tungo yan. Doon sa maliliit na bagay, minsan tayo nasusubok, di ba? O, saan natin pagkatapos kumain, hugasan yung pinainan. Bakit hindi lalagay pa rito? Tignan mo, ang tigas na ng kami, ang hirap ng hugasan, di ba? Minsan, dumarating sa atin, dito ba? Ito kasi gastos ka ng gastos, kinakailangan mo mag-ipon kahit pa konti, di ba? Ito yung mga little thing na masasabi nga natin parang mas mahirap i-handle. Mabuti pa pag malaki, pinag-iisipan mo. Itong bagay ito. Pero pag maliliit na bagay, isa doon tayo nag-pay, di ba?
Hindi tayo nagiging maingat. Pero ito makita natin, malaking problema talaga ni Moises. At paganda sa kanya, dumalangin sa Panginoon, humingi ng tulong ng Panginoon, sinagot naman siya. At sabi sa kanya, sige, dalhin mo yung tungkod mo. No? At punta kayo sa bato, pagkatapos, dalhin mo yung buong bayang Israel, magsalita ka ron, para lumabas ang tubig. Tingnan natin na nangyari. Sa verse 9, kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaba ng tipan. Alam niyo bakit very specific dito yung tungkod, di ba? Kasi alam natin na yung tungkod na yon ay ginawa ng Diyos upang ito ay maging simbolo ng kapangyarihan ng Panginoon kay Moises. Di ba? Pagpunta niya sa Pero, binagis niya yun, di ba? At naging ahas, tapos yung dagat, ang sabi ng Panginoon, ituro mo yung tungkod mo, di ba? At mahati ang dagat, di ba? No? Very, tawag nito, important yung tungkod na yun. No? Yung stuff na yun ay binigay sa Kanya. So tayo rin, di ba? May binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tuklasin natin. Binigay sa akin ni Lord. No? Doon talagang binigay sa akin doon na talagang dapat ay na-equip ako at magamit ko para sa kanyang kalooban. Diba? At dito, sabi nga, makita natin sa Biblia na yung tungkod na yon ay pinakuha ng Panginoon sa kanya. Dalhin mo yung tungkod mo, at pagkatapos punta ka doon sa lugar na kung saan ay nandoon yung bato upang lumabas yung tubig at siya ay magsalita ron. Verse 9 sabi ito, kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaban ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga mapaghimagsik. Gusto ba ninyo magpabukal pa kami ng tubig mula sa mga batong ito? Tignan niyo po yung verse 10. Ikaw, gusto mo mag-correct, diba? Gusto mo mag-correct sa kanyang pagkakamali. Pero how do you do it? Diba? Paano mo ito gagawin? No? Dito nakita natin si Moises, nanalangin siya at inassure siya ng Panginoon kung saan makakuha ng tubig. Pero ang problema, yung kanya ng puso. Yung puso niya ay puno na ng galit. Bakit po? Doon po sa wikang Ingles, ang sabi niya, doon sa verse 12, verse 9. Sabi niya dito, kinuha nga ni Moises ang tungkod mula sa kaba ng tipan. Verse 10, tinipon din na Moises at Aaron sa harapan ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga mapaghimagsik. Biruin mo yun. Sabi niya roon sa bayang Israel, sa wikang Ingles, sabi niya po, sa verse 9, 10, listen you rebels. Biruin mo po yun. Makinig kayo. Kung baga Tagalogin natin rebel sa isang mas mga rebelde. Rebelding mga anak. Yeah. Ano ba? Gusto mo mag-correct. Kaya lang ikaw mismo, hindi mo na iningatan yung paraan mo ng pagsasalita doon sa mga Israelita. That is one thing na dito pa lamang, si Moises, meron nang naghapon na ng galit at sama doon sa mga Israelita. At dahil kung hindi na pigilan yung kanyang salita, ang tingin niya doon sa mga Israelita ay abay mga rebelde. Mga hindi niya na makilala na ito'y bayan ng Israel dahil sa galing ng Moises. Minsan, ang maaari sabihin natin, siyempre, Pastor, tao na. Yun na eh. Diba? Doon ang nakikita mahirap doon. Diba? Tao lang kaya lang dito, para bang, i-reward natin, teka, sino ka nga ba? Tao ka lang. Tao ka nga. Pag sino ka sa harapan ng Diyos? Diba? Nanaig kay Moises at galit sa mga taong ito. Kasi bakit? Naghimagsik sa kanya.
Para bang yung pag-iibagsik na yun sa kanya, hindi niya alam na unang-unang nang bimagsik ito sa Diyos. Kaya nung para bang kinuha niya yung bigat na yun, no? At dahil doon po, nakita natin, lumabas sa bibig ni Moises, you rebels. You no? At dahil doon, one thing nakita po natin dito, yung tinatawag na showing or wrong action and wrong motive, the way you speak to that people. Bayan ng Diyos yan di ba? Kahit pa mapaghimagsik, huwag sa iyo manggaling yun. Di ba? Kaya ako sa Panginoon. No? Pero sa iyo mismo, no, medyo para bang, kaya nga minsan, alam nyo, baka ang pastor nagkamali. Pastor, bakit ganun? Di ba? Kaya nga pagka ang pastor, nagkakamali, pag-train na o kaya, right and din, kung meron kayo nakita para lahanin nyo, di ba? Kayo pahiya, no? Kasi dapat ang pastor ay nagpapasako, di ba? Ito sa kanyang congregation din, no? So dito nakita po natin yung sinabi ni Moises, ikaw sabihan, ikaw rebelde. Virus mo naman wala ka naman, di ba? Kumbaga, you rebel, sabi ni Moises. Sa tingin nyo kaya, di ba? Ano yung posisyon ng puso ni Moises sa kasalukuyan, di ba? Siya ay puno na galit kung sa mga Israelita. Hindi niya nakontrol yung kanyang mga sasabihin. No? Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? What comes out comes from the heart. Di ba? Ang lumalabas sa bibig, ito'y mula sa ating puso. At ito ang nakakapagparuni sa ating mga kaluluwa, di ba? Sa ating buhay. Yung lumalabas sa ating buhay. So dito nagkasala si Moises sa kanyang pananalita. Next, tingnan po natin, ang sabi nito sa verse 10, gusto pa ninyo magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? Abay, kinukuha yung credit. Sabi ng Panginoon sa kanya, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Ang sabi ni Moises, gusto niyo bang magpalabas kami ng tubig sa batong ito? Aba, ikaw, para bang sobrang galit ka, di ba? Inangkin niya na yung credit. Siya magpapalabas ng tubig dun sa bato. Amen, di ba? Nakukuha po natin senaryo. Gusto niyo bang Kaya sa ating ganun, di ba? Gusto mo bang talaga pong ibig sabihin sa puntong ito, parang bang si Moises, nakalimutan niya na siya ay lingkod ng Diyos. In the way ito, hindi siya naging maingat. Amen? Mali sabihin niyo, ay pastor, ako naman, hindi ako lingkod ng Diyos. Anak mo naman ako ng Diyos. Hindi mo nakatulog ni pastor. Ay, pastor, ako naman children of God, ang naman ako ng Diyos. Ano talaga? Wala naman, di ba? Nandito ka lang ako sa posisyon ito kasi ang Panginoon ay inilagay ako sa ganito. But we are in the same level, on the same level. We say, you are the child of God, I am also the child of God. Dito nga lang, si Moises ay servant ng Diyos. Diba? Kasi kung walang ilalagay ang Diyos na servant dito, sana ang ginawa na lang ng Diyos, nagpapapala kami, iba-iba. So hindi, di ba? Dito nakita natin na sa kabila ng kahinaan ng tao, magiging mahina niya, dapat ay hindi tayo nagpapadala sa ating emotion. Di ba? May emotion ka. No? Kaya ayun po, yung emotion natin, no? So dito, anong sabi ni Moises? Pakalawang pagkakamali ni Moises, inangkin yung credit, ang sabi niya, gusto niyo ba magpalabas kami ng tubig sa batong ito? Diba? Para lang mismo, ba't siya magpapalabas ng tubig? Nakakalimutan yung sinabi ng Panginoon, magsalita kayo doon sa bato at lalabas ang tubig. Minsan tayo, ganun din, ba? Gusto natin masolusyonan ng problema, ano gusto mo? Gusto mo, nasa iyong kaparaanan para masolusyonan ang problema. Pero hindi po gano'n. And then, ano po sabi? Tuloy natin sa verse 11. Pagkasabi noon, ito na, 2 ulit na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod.
biglang bumuka ng masaganang tubig at nakainom ang mga tao, pati ang kanilang mga alaga. Ayun. At ang tanong, yun ba yung sabi ng Diyos? Paluin mo yung bato at naglumabas yung tubig. Hindi naman po yun, di ba? Babalikan natin sa verse 7, ano sabi ng Panginoon sa kanila? Sinabi niya kay Moses, hanggang 8, dalhin mo ang tungkod na nasa harap ng kaban ng tipan at isama ninyo ni Aaron ng buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Malinaw yung instruction, ano sabi? Magsalita ka sa bato. Kaya lang si Moises, puno na ng galit ang kanyang puso, nagre-rebelde na rin dahil doon sa sitwasyon na yon, sa pagreklamo ng mga Israelita, ano ginawa ni Moises? Yung kanyang tungkol na hawak, yun ang kanyang pinapalo. Pinalo niya ng 2 beses. So, pangatlo, makita natin dito, ang ginawa ni Moises, yung tinatawag na disobedient. Hindi siya sumunod sa instruction ng Panginoon sa kanya. Alam niyo, parang ganito. Di ba? Ang hirap yata kung ikaw ay, di ba, sa sobrang galit mo, hinalo mo parang masakit sa iyo. No, naalala ko yung kwento ng kapatid ko, nung siya ay usang mag-deliver ng sulat, dahil wala na sa oras, galit na galit siya. At ibinuto niya yung galit niya doon sa motor. Sumimik lang. Sumimik yung kapatid ko yun. At paggulong niya, yung gulong ng taxi nasa ulan niya. So, ibig sabihin, yung galit kapag nangibabaw sa atin, hindi na tayo makagawa na tama. No? At dito rin, nakita natin si Moises, yung instruction ng Panginoon sa kanya, malinaw, magsalita ka doon sa bato at lalabas ang tubig. Anong ginawa ni Moises? Pinalo yung bato. So, disobedient. Sa atin, kung ipinapagawa ang Panginoon at malinaw ang instruction, huwag na natin ibahin. Amen? Kung meron kang gustong gawin, pinanalangin mo, at dahil doon, binigyan ka ng instruction ng Panginoon kung anong dapat mong gawin, huwag mo nang ibahin. Minsan tayo sinashortcut natin, di ba? Matagal mo, ito mas madali ito. Hindi mo kaya. Kaya totoo po yun, ang trabaho mo minadali, kadalasan, balik. Di ba? Eh, nagmamadali kaya tuloy. Imbis na diretso, kita bingit. Sabi ng forma namin, Bagdira, tingnan mo akong diretso. O, diretso na. Huli na nakatagay. Kasi naglalagay po kami ng tubo sa elektriyal. Para makita ng gusto, hinurugan na at masyurt akong diretso. Sabi gano'n, sabi ko namin, Bagdira, tingnan mo akong diretso yung tubo. Okay na, forma, diretso na. Kagit yung tubo. Diretso mong gano'n. So sa akin po mga kapatid ko sa Panginoon, tinuturuan tayo na ano po, kung anong instruction ng Panginoon sa atin at malinaw, yun po ang ating gawin. Amen po? Huwag po tayong sumuway. Ito ang kadahilanan kung bakit si Moises ay hindi po nakapasok sa lupang pangako. Para bang yun yung kasalanan niya yun na ano po, ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok doon sa lupang pangako. But again, ano pa po yung makikita natin dito? Actually, dalawa lang po ito, yung disobedient, pangalawa, yung untrusting o hindi pagtitiwala sa Panginoon. Itutuloy po natin doon sa verse 12. Sabi ito, sa verse 12, ngunit pinagsabihan niya sina Moises at Aaron, sabi niya, dahil kulang ang inyong pananalig sa akin, tignan niyo po na maipakita ko sa mga Israelita na aking banal, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupa'y ibibigay ko sa kanila. Ibig sabihin, sila Moises mismo at yung bayang Israel, dahil mga nagrebelde sila sa Panginoon, alam niyo po, ayon doon po sa senso kasi, ang mga nakapasok lang doon sa promised land ay yung kanilang mga anak. No, kung babasahin po natin yung aklat ng Exodus,
Pero sila na mga magulang ng mga Israelita yun, hindi po sila nakapasok kasi nagkaroon ng senso dito po sa Numbers at ang nakapasok lang po yung kanilang mga anak na edad 20 anyos pababa. Sila lamang yun, pero yung iba ay namatay lahat doon sa ilang. Si Moises nga, isa rin sa hindi pinahintulutan na makapasok sa lupang pangako. Ang kadahilanan, makita natin dito, ang sabi ng Panginoon sa kanya doon sa wikang Ingles, "But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them." So, malinaw kung bakit ito mga Israelita ito na naging nagrebelde sa Panginoon, every time na may problema, every time na masunod sila sa panganib, sila nagre-rebelde sa Panginoon. Si Moses din mismo ay hindi nakapasok sa promise na. Kahit tanong natin kung bakit nga hindi pa ipinahintulot ng Diyos na si Moises ay makapasok doon sa promise land despite ng kanyang pagkakasalang nagawa. Actually, kung sa mga susunod pang aklat na ito makita natin, nakiusap pa rin ito si Moses na siya makapasok doon sa promise land. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, "Huwag mo nang ulitin sa akin yan." Sabi nga, hindi ka makapapasok doon sa lupang pangako, makakanaw mo lamang. No? Natanaw ito ni Moses pero hindi siya nakapasok saan? Sa lupang pangako. Pero tayo po, hindi po yung lupang pangako doon lamang sa Israel. Malamang tayo, di ba, nag-aspire, nangangarap na makapunta sa promised land, di ba? Sino ba namang hindi? No? Lahat tayo, gusto natin makapunta doon sa lupang pangako doon sa Israel. Pero tayo po mga mananampalataya, hindi lamang po yung lupang pangako, hindi lamang yung Israel na hinahangad ng kahit sino man, kundi tayo po hindi pa yung ating hinahangad doon. Amen? Yung lupang pangako na inilaan sa atin ng Panginoong Diyos ay yung langit na bayan na siyang final destination ng bawat mananampalataya. And even to mga Israelites naman, ganun din po sila. Di ba? Kapag sila sumampalataya sa Panginoon Jesus. Now, the benefit of failure. Ano yung makikita natin dito? Ang kadahilanan ng kanilang hindi pagpasok doon sa lupang pangako, lalo na po si Moises. No? Na masasabi natin, gamot si Moises, nag-fail siya dahil sa tawag ito, dahil sa kanyang nagawang pagkakasala doon sa Panginoon dahil hindi niya binigyan ng respeto, ng honor ng Panginoon sa harapan ng mga Israelita. Kasi kung nire-record po natin ito, baka pwede naman sabihin Moses, "Bayan ng Israel, dali kayo dito." Di ba? Mula sa batong ito, ang sabi ni Yahweh, ako'y magsasalita at mula sa batong ito lalabas ang tubig. Sana ganun yung paraan ng ginawa ni Moises upang makita ng mga Israelita yung kagandahang loob ng Diyos. No? Na sa kabila ng kanilang pagrebelde ay mula doon sa batong iyon ay lumabas yung tubig at sila po ay nakainom ng tubig at pumatik sa kanilang pagkauhaw. Nakita sana nila yung kabutihan, yung kagandahan loob ng Diyos sa kabila ng kanilang pagre-rebelde o pagre-reklamo. Kaya lang, ang masakit nga rito, hindi yung nakita Ang nakita nila rito, ang nakita rito ng Panginoon, kaya sinabi niya kay Moises at Aaron, doon sa verse 12, "But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me," dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala, sabi niya, hindi niyo ako binigyan ng honor o respeto at yung aking kabanalan sa harapan ng mga tao. Ulitin mo yun, kung ikaw lingkod ng Diyos at gano'n ang iyong magiging pakikiharap doon sa bayan ng Israel, ito ba na? Ito ba? Magre-reflect yun sa Panginoong Diyos. Di ba? At isa pa, sige na ito, magsahin ka ng galit ka. Di ba? Magluto ka, galit ka. Ano may resulta ng lulutuin mo? Di ba? Kaya kadalasan, yung mga nagsasahin ng galit,
Yung nakakain, galit din. Ano pa? Baka hindi rin masarap. Baka sobrang alat, sobrang asin naman. Kaya patabang. Di ba? At syempre, yung kumain na sabi, ano yung klaseng luto ito? Pinakain mo nga kami. Di ba? Para kay Moses, ano ba? Pinalabas mo nga yung tubig yan. Galit ka naman. Kumbaga ito, yung na-transferan sila ng lalo pang pagre-rebelde, di ba? At si Moises, ganito yung kanyang katatayuan sa mga Israelita. No? At kanino nag-reflect yun sa Panginoong Diyos? Diba? Hindi sinisi ng Diyos yung mga Israel. Diba? Yung kanyang bayan, Israel, sino sinisi niya? Si Moises. Na kanyang lingkod. But again, kahit po siya hindi nakapasok doon sa bayan Israel, doon sa lupang pangako, dahil sa kanyang hindi pagsunod at hindi pagtitiwala sa Panginoon, ng kadahilanan ay hindi nabigyan ng respeto ang Diyos sa harapan ng mga Israelita dahil sa attitude ni Moises. Ano po ang naging consequences dito? Sabi ng Panginoon kay Moises, hindi ka makakapasok sa lupang pangako, ikaw at si Aaron. Now, ito tatanong natin sana inalaw na lang ng Lord na makapasok. That is the final verdict. That is the final tawag ito, answer sa ating tanong. Maaaring naglalaro sa ating isip. Maaaring mo sabihin, tama na, facing Moses. Totoo yun. But it should serve as a lesson. Amen po. No? But again, in the end, pag tingin natin doon sa aklat ng Hebreo, sila ay mga champion of faith. Inilala sila ng Biblia na sila ay mga champion of faith. Minsan, huwag natin tingnan doon naman. Diba? Kundi dapat doon ay magdulot sa atin ng lesson. No? Magdulot sa atin ng aral. Bakit? Ilan nga mga lingkod na ng Diyos eh. Diba? Kung nandiyan, dapat hindi sila nagkakamali. Dapat talagang sila, perfect sila. Dapat talagang tumayo eh. Diba? Di po. Ang Panginoong Yesus nga, diba? Sabi niya, I have come to serve and not to be served. Diba? O kaya, isang pribileyo na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang doon sa matataas na antas ng paglilingkod, kundi doon sa kahit sa pinakamaliit na kahit sa hindi ako pastor ka, dapat bawat sa hindi dapat gano'n na maging attitude ng isipan ng isang lingkod sa Panginoon. Di ba? Kahit po sino sa atin, no? Yung bang parang huwag kang magsain. Anak ka na rin. Huwag kang mapanengkin. Hindi po yan. So dito, ano po nakita natin? Dalawang bagay po. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayong sumuway sa utos ng Panginoon. Pangalawa, huwag tayong mawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Disobedient and trusting, it should not be allowed or often allowed sa ating mga buhay. No? Minsan kasi, hinahayaan lang natin, di ba? Nagiging complacent tayo doon sa mga bagay-bagay. So, dapat hindi po ganun. Okay? So, ano pa? Yung bang, katulad ni Moises sa sobrang galit, sa kanyang emotion, ang ginawa niya gusto siya magpalabas ng tubig. Gusto niyo ba magpalabas kami ng tubig sa batong ito? Yeah? So doon pa lamang nakita natin, yung kanyang attitude, no? Para bang inaangkin niya na siya ay mayroong kapangyarihan na kaya na magpalabas ng tubig sa batong. So pride na yun, di ba? Yung pride at tawag ito, parang pagpapakita ng kayabangan dun sa bansang Israel. Because the position of this. Amen po? So tayo, ganun din po, lalo sa ating buhay bilang mananampalataya. No?
pakikitungo sa ating kapwa, pakikitungo sa ating mga mahal sa buhay, no? Kinakailangan, dami tayo magkaroon ng tinatawag na pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Okay? So, ano pa yung makikita natin dito? Na failure keep us up humble. Diba? Yung failure na ating nararanasan sa buhay, ito ay dapat na magpanatili sa atin na tayo maging mapagpakumbaba. Amen po. No? Minsan dahil ka nabibigo, pag ikaw ay nabigo, sa dalawang talaga gusto mo hindi, lalo pa yata nagkakaroon ka ng tinatawag na ego. No? Dahil sa ego yun, gusto mo, may sa katuparan yung gusto mo. Pero hindi po gano'n. Dapat yung mga kabiguan na ating nararanasan, ito po ay magturo sa atin na tayo po ay dapat na magpakumbaba sa Panginoon. Diba? Kasi kung hindi, magiging ka naman tawag nito, magiging agresibo ka sa lahat ng bagay, no? Magiging agresibo ka. Gusto mo na magawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong kalakasan. Sabi nga sa Sakaraya chapter 4 verse 6, di ba? It is not by might nor by power, but by my spirit, declares the Lord. So, pangalawa, ang failure teaches us not to be complacent, no? Yung mga kabiguan sa ating buhay, huwag magpanatili sa atin. Okay lang yan, okay na yan, talagang ganyan ang buhay, okay na yan. Para bang wala ka ng pagsisikap, no? Ikaw ay nandun na lamang sa mga bagay na, nakakulong sa mga hindi magandang pangyayari sa iyong buhay. Kaya, okay na yan. Parang gano'n na lang. Ikaw, naman, pare-pare ko din. So, dapat hindi gano'n ang ating mga, isipan. Okay? Pangatlo, dapat yung kabiguan ay magturo sa atin na patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Amen po? At hindi panghinaan ng loob. Diba? Minsan kasi gano'n, diba? Yung kabiguan ay nagdudulot sa atin ng panghihina o kapanghinaan ng ating kalooban. No? At dahil dito, hindi na tayo nag-expect ng ng mga bagay na kayang gawin ng Panginoon para sa atin. No? Kasi bakit? Nagkakulong nga tayo doon sa mga bagay na hindi magandang bagay na nangyari sa ating buhay. Okay? Ayun po, yung pang-apat, dapat yung mga kabiguan niyan na ay magpaalaala sa atin na dapat tayo ay maging masunurin sa Panginoon. Amen po? So, the benefit of failure. Ito po yung certain event mula po dito sa ating pinag-aralan kung paano si Moises, masasabi natin, totoo, hindi siya nakapasok doon sa lupang pangako dahil sa kanyang nagawang pagkakasala sa Panginoon. Pero hindi ko naman nangangahulugan na si Moses ay hindi nakapasok doon sa daming na bayan ay pinangako ng Diyos sa lahat ng nananalig at naglilingkod sa Kanya. No? Ang Diyos ay makatarungan. No? Ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya tawag ito kumbaga itong pangyayari ito ay mag-serve sa atin sa lesson na tayo ay dapat na patuloy na sumunod at magtiwala sa ating Panginoon Diyos. At huwag natin isipin na ito na yung tawag nito, ito yung katapusan, no? Ito na yung katapusan ng ating pagsusumikap kasi nag-fail ka na no? Nag-stagnant ka na rito. So hindi po gano'n. Kaya po, doon sa Romans 8:28, isang malinaw na pagpapaalaala sa atin, ang sabi po doon, and we know that in all things, no, God works for the good of those who love Him. Alam ng Panginoon na mahalin siya ni Moises. Alam ng Panginoon ang paglilingkod ni Moises sa kanya. No? Kaya hindi, alam niyo kung talagang titignan pa rin natin dito, matanda na si Moises Nakaayaw na rin ng Panginoon na
sila ron. Pagdating doon sa lupang pangako, maliban doon sa pinagdaanan pa nilang digmaan, lalo pang digmaan pa ron. Maaring ganun. Pero that is the final answer doon. Hindi na ipinahintulot ng Panginoon na siya ay makaparating doon sa lupang pangako. Despite of his wrong action, di ba? Mali sa kabila ng kanyang pagkakasala, sa kabila ng kanyang pagkakamali. Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti sa atin. Amen? But take this opportunity na ating matutunan dalawang bagay. Huwag tayong sumuway sa Panginoon at tayo patuloy na magtiwala. Which is the benefit of failure. Ayaw natin maligo, pero tanggapin natin ang mga pangyayari sa ating buhay na kung minsan ay hindi natin hawak. Diba? Kasi kung tagumpay, saya-saya. Diba? Yung dating tagumpay na hindi ka nakararanas ng kabiguan. Malinaw din naman po yun. May panahon ng pagduha, panahon ng pagtawa. Diba? Panahon ng pagtatalim, panahon ng pag-aani, panahon ng kabiguan, panahon ng tagumpay, panahon ng kapanganakan, panahon ng pagpana. Sabi ng aklat ng mga. So all things, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam nyo, ang isang maganda po rito, na sa ating po pinag-aralan, si Moises na lingkod ng Diyos sa kabila ng kanyang naranasang pakikitungo doon sa mga Israelita. Kailanman si Moises ay hindi sumuway sa Diyos. Amen po? Kumbaga, hindi siya sumuway, no? Sumusunod pa rin siya sa Panginoon. No? Kahit maaaring sabihin natin, hindi kaya nagtampo ito si Moses. Hindi siya nakapasok sa promise land. Maraming mga isipan sa atin, no, na maaaring maglaro. Anyway, Diyos po ang makasasagot niya sa atin. No? Hindi naman binanggit dito, nagtampo si Moses. Sige, stop na tayo. Mga kapatid, yung aklat ng Exodo, baka kung mabasa niyo ito sa 17, doon kasi ang sabi ng Diyos sa kanya, hampasin mo yung bato at lalabas ang tubig. So dito sa Deuteronomy chapter 20, dalawang pangyayari po kasi ito. No? Bakit dito kasi baka bumabasa nyo ano bang sinasabi ng Biblia sa bawat aklat, that is pinapataas. No? So understood. Mayroon kasi mag-conclude. Baka bumabasa nyo lang So ba't dun sa baka matanong nyo? Actually, dalawang event yun. Okay po? Amen po ba? Purihin po ang Panginoon, talakpakan po natin ang Diyos. So, sino po kayo makaranas ng kabiguan, nasa kamay? Ito na po, ayaw natin. Sino po gusto ng katagumpayan? O, ayaw nyo po ba, hindi malaman ng ako, gusto ko talaga katagumpayan. Kaya yung kabiguan, let ibigay na natin sa Panginoon yung pagpapasya. Tayo matuto natin tanggapin. Amen? Sige, tayo po ay tumayo at minsan pa po tayo sumamba sa Panginoon. Awitin po natin nasabing a pure heart. Amen? So isang awitin napaka-ganda at magpasalamat natin sa Panginoon. Naisip po natin yung puso nito at adalisay na nagmumula sa Panginoon. A pure heart, pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, that's what I
Kung ikaw, Diyos,